Naalimpungatan si Valentin dahil sa samot-saring ingay na narinig niya. May mga hiyaw, iyak at pagsisigaw ng paghingi ng saklolo. Pero biglang tumayo ang kanyang mga balahibo nang sa kanyang pagdilat ay puro karimlan ang kanyang nakikita. Tumayo siya at naglakad-lakad, huminto ng bahagya. May kung anong bagay na nakakapit sa kanyang binti na agad niyang kinuha saka tinapon sa lupa. Muli siya nagpatuloy sa paglalakad kahit na nangangapa siya sa dilim hanggang sa may nakita siyang liwanag sa hindi kalayuan. Dahan-dahan siya sa paghakbang noon patungo sa liwanag hanggang sa may naaninag siyang imahe ng tao na nakaupo. Nang malapit na siya ay nakumpirma niyang tao nga iyon na nakaupo sa isang pangharing upuan. May korona ito na gawa sa iba't ibang hiyas at ang kanyang damit ay kulay lila. Nakaupo ito, subalit nakapikit ang mga mata. Dahan-dahang lumapit dito si Valentin. Ang inakala niyang tulog na taong gigisingin niya sana para tanungin ay biglang nagsalita. Valentin Andracoria, namatay dahil sa lapidasyon. Ikinagagala kitang makita rito sa Tagoong Paraiso. Napalunok na laway si Valentin noon dahil sa pagkabigla at kaba dulot ng napakalamig na boses ng taong nakaupo. Parang gusto niyang tumakbo papalayo pero biglang tumayo ang tao at naglakad papalapit sa kinatatayuan niya. Ako ay anak ng dating hari na si Davao na hinirang ng araw para sa iyong lupain at nang siya'y namatay ay ako ang kanyang iniluklok sa trono. Tawagin mo na lamang akong Sorom. Huwag ka matakot sa akin dahil ramdam kong ikaw ang itinakda ng araw para pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Pagpapakilala ng tao na may halong pagpapakalma sa takot na nararamdaman ni Valentin. Paano mo ko nakilala? Pautal-utal na tanong ng lalaki sa taong kaharap. Pagkatanong noon ni Valentin ay inakbayan siya ni Sorom. Saka nito ay pinaliwanag sa lalaki na lahat daw na nakaaapak sa kanyang nasasakupan ay kilala niya, pati ang mga immortal na uod na malayang gumagapang sa lupa. Magkahalong mangha at takot ang nararamdaman ni Valentin habang nakikinig sa kwento ni Sorom. Inakay siya nito patungo sa isang silid na ayon sa kanya ay inililihim niya sa lahat kahit sama niyang si Haring Davao. Pagkapasok nilang dalawa sa silid ay napatakip bigla ng ilong si Valentin dahil sa amoy ng kwarto na iyon na parang magkahalong bulok at sunog na laman. Nakatayo lang sa likuran si Sorom na nooy tila may iginuguhit sa lupang sahig gamit ang patpat. Pabilog ito at may kung anong simbolo na nakaukit. Pagkatapos noon ay sinabihan siya ni Sorom na umupo at magmasid sa mga mangyayari. Habang nakaupo sila sa harap ng bilog ay ikinukumpas ni Sorom ang hawak na patpat sa hangin. Sinasabayan niya ito ng isang pag-usal ng wikang bago pa lamang sa pandinig ni Valentin. Siya naman ay matyagang naghihintay sa kung anong tinutukoy ni Sorom na dapat niyang pagmasdan ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Valentin dahil sa itim na usok na nagmumula sa mga nakaukit sa loob ng bilog. Ang bawat inukit na nilalabasan ng usok ay agad na nabubura sa hindi niya malamang dahilan. Napakaraming usok ang lumalabas mula sa mga simbolo pero ang mga iyon ay hindi nakalalabas sa may bilog na iginuhit ni Sorom. Tignan nyo, aking mga kaagapay, ang nilalang na ito. Siya ang itinakda ng liwanag ng araw para pamunuan ang ating nasasakupan. Magbigay-pugay kayo sa kanya at buong lakas niyong isigaw ang kanyang pangalan sa buong sanlibutan. Mariin na utos ni Sorom sa usok na parang nagsasaya dahil sa natamong kasarinlan.
Dumagungdong sa buong kwarto ang iba't ibang boses na parang nagmula sa hukay. Iba-iba rin ang mga wikang sinasalita ng mga ito. Pero lahat sila ay pawang masisigla at nagpupugay sa mga nilalang na nagpalaya sa kanila. Nahintakutan si Valentin dahil sa mga boses na naririnig niya mula sa mga usok na naglilikot sa loob ng guhit. Akma na sana siyang aalis sa pagkakaupo, pero bigla siyang pinigilan ni Sorom. Sabay sabing, Ang tumatakas sa handog ng liwanag ay kailanman ng araw ay hindi mapapatawad. Nagdadalawang isip noon si Valentin na umalis dahil sa sinabi ni Sorom. Kaya inayos na lang niya ang kanyang pagkakaupo, saka tumingin muli sa usok na nasa harapan nila. Si Sorom naman ay parang may iniisip habang nakatingin ng direkta sa usok. Magpakilala kayo sa bago ninyong Panginoon. Utos ni Sorom sa usok na tinititigan niyang mabuti. Parang hindi pa rin makapaniwala si Valentin sa nakikita pati na sa naririnig nang magsimula ng magsalita ng parang may maraming boses ito. Kami ang alagad ni Sorom, hinango mula sa kalaliman para magsilbihan siya. Oo, may kanya-kanyang antas kami, subalit lahat kami ay naging kaagapay ni Sorom sa lahat ng bagay. Kami ang 72 inalipin, pero kagustuhan namin na makatulong. Kaya ikaw, Valentin ng Dracoria, ikaw ay itinakda ng araw para ibangon ang totoong liwanag. Pumarito ka sa loob ng bilog at tanggapin mo lang pa isa-isa ang aming handog sa iyo, ang aming kakayahan. Pagkarinig ni Valentin ng boses na yon, ay tumingin siya kay Sorom at hinintay ang sasabihin nito. Pero sa halip na magsalita, ay tumango lamang ito bilang hudyat kay Valentin na pumasok na sa loob ng bilog. Tumayo si Valentin at kahit nag-aalangan ay lumundag ito papasok sa loob ng bilog. Pagkapasok niya ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nang tignan niya sa labas si Sorom ay nakatayo na ito. Ikinukumpas muli ang patpat na hawak at nagsasalita na naman, pero hindi na niya iyon naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang napakaraming boses na bumubulong sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata at tinakpan ang kanyang tainga dahil doon. Pero mas palakas ng palakas ang mga tinig hanggang sa naibuka niya ang kanyang bibig at napasigaw na lamang. Ang mas ikinabigla niya ay ang pagpasok ng usok sa kanyang bunganga. Parang sasabog ang buo niyang katawan dahil sa init na naramdaman. Nakatingala lang siya, nakanganga at sumisigaw habang pumapasok ang itim na usok sa loob ng kanyang katawan. Nang mawala na ang init na kanyang nararamdaman, ay idinilat niya ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala dahil wala na ang usok na kanina'y bumabalot sa katawan niya sa bilog na iyon. Nang igawin niya sa pwesto ni Sorom ang mga mata niya, ay nakita niya itong nakangisi sa kanya at may hawak na librong itim na mayroong nakasulat na Opus Lux. Naglakad si Valentin papalabas sa bilog na iyon at lumapit kay Sorom. Nabigla pa siya dahil biglang lumuhod ang hari sa kanya sabay bigay ng librong itim. Matapos nun ay nagsalita ito. Ikaw ang pinagkaisahan ng 72 kong iniingatang nilalang. Magmula ngayon, ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga kaluluwa ng ating nasasakupan. Sumasa iyo ang buhay na walang hanggan at ang kapangyarihang walang kapantay. Babalik ka ngayon sa pinanggalingan mo, dala ang librong iyan at gagamitin mo para mapaigting ang pananalig ng sanlibutan sa liwanag. Ikaw ang Grand Marquis, mas mataas pa sa akin at sa lahat ng hari, maging kay Nero at Caligula. Sasambahin nilang lahat ang pangalan mo hanggang nariyan ang araw. Pagkatapos magsalita noon ni Sorom,
ay napatakip na lamang si Valentin ng kanyang mga mata dahil sa isang nakasisilaw na liwanag. Nang kunin niya ang kanyang kamay ay nagulat siya dahil wala na roon si Sorom at kung kani-kanina'y nakatayo siya, ngayon ay nakahiga na. Tiningnan niya ang paligid at namangha siya sa rami ng mga tao roon. Lahat sila ay nakaluhod at parang may hinihintay. Nang makabangon na siya, napagtanto niyang ang mga bato palang patong-patong ay ang mga batong ginamit noon sa pambabato sa kanya hanggang kamatayan. Tumayo siya roon at iginawi sa buong paligid ang paningin. Nakita niyang lahat ng naroon ay nakadamit ng itim at nang tumingala siya para sa natitigan ng araw ay hindi siya makapaniwala sa dami ng mga uwak na lumilipad sa itaas. Nang makita na niya ang araw ay pumikit siya at nagbuntong hininga. Pagkatapos ay biglang nagsalita sa boses na parang kulog sa pandinig ng mga naroroon. Ngayong araw na ito ay atin ang wawakasan ng simula. Pumila kayo upang kayo ay mabinyagan sa ngalan ng liwanag na ipinagkaloob sa atin ng araw. Huwag kayong mangamba dahil ang lahat ng aking pasya ay nagmula sa itim na libro ni Sorom. Pagkasalita noon ni Valentin ay agad nagsilapit sa kanya ang mga tao. Lumuhod sila sa kanyang harapan at yumukod. Kaya itinaas ni Valentin ang kanyang kaliwang kamay at itinuro ang araw. Makalipas ang halos 2 minuto ay umula ng napakalakas na kulay itim na likido at ang bawat mababasa ng ulan na iyon ay umaapoy ang katawan pero hindi naman nasusunog. Pagkakita ni Valentin na umaapoy na ang katawan ng lahat ng mga tao na naroon ay tumawa ito ng malakas na sinundan naman ng isang napakalakas na pagkulog at pagkidlat. Sinabihan silang lahat ni Valentin na lahat sila ay nakatali na sa liwanag kung kaya wala na silang takas sa kanya. Pagkatapos noon ay pinaalis na sila ni Valentin. Pero sa halip na umalis sila ay pinunit nila ang kanilang mga damit at sumayaw bilang pagdiriwang sa nakatakdang paggabay ng Grand Marquis sa kanila sa magpakailanman. Mula noon, lahat sila ay dumaan sa kautusan ng Opus Lux.